Okay. So, para po sa pag-umpisa siguro, time na sa pagsimula ng ating Bible study. At ito po ay actually continuation po ng ating naantala at na putol na ating pag-aaral. Ano po? Para po, before po tayo magpunta doon sa ating pag-aaral, nais ko lang po i-update po kayo sa atin pong napag-aralan na. Pero bago po tayo magpatuloy dyan ay pakilala muna natin po. Nandito po si Brother Jonathan. Brother Nick, ito po yung si Brother Jonathan, yung Bible worker po natin sa Zamboanga. Ano po? Good evening. Good evening sa inyo. Yeah. Siya po yung asawa ni Sister Mercy Cortal ng ating chairman sa station. Ano po? At Brother John, ito po si Sister Penny. Nakamute ata sila. Oh, nakamute po kayo. Ayan. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi, po brother and sister. Si Brother Jonathan po, matagal ko na kilala. Oh, okay. Ganun pala. Talaga? Wow. So, kilala ka na pala, Brother Jonathan eh. Hindi na kailangan ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. At alam ko po, si Brother Samuel ay talagang kilala na po natin. Ano po? Oh, kilala po Yeah, yan. kasi sa online, nandun palagi si Brother Sam. Speaker natin siya palagi. Ng mga nakaraang online din. Oo. Yeah. So, kung halimbawa po ay na ako po ay medyo talagang very busy, ay nandito po si Brother Jonathan. Akin po siyang ibigyan ng pagkakataon para po ay siya po ang magpatuloy kung may mga bagay po ako na actually ngayon talaga medyo talagang kung po tayo busy tayo sa preparation para sa ating third Regional online. Third Asian Regional Online Fellowship. At saka hindi lang po yan, mayroon po tayong inihanda na para po sa ating yung Third level. Yeah, third level po ng ating Third phase. online platform. Online study platform. Mayroon po tayong freshman class para po preparation sa DLI. Ito po ay preparation sa DLI. Kaya nga po talagang ito ay inihanda po natin para pag-launch po natin ng ating school online ay talagang kuwan po siya systematic. So hopefully this coming third Asian Regional Online Fellowship, i-announce po natin na magkaroon po na tayo ng launching of our classroom online. Okay? Magkaroon po tayo ng website. Okay? Atin talaga pong website na doon po lahat survey materials, yung mga tools natin sa ating pag-aaral online ay nandoon lahat. Sponsor po yan ng OFWs. Okay? Ng ating offices, Filipino workers, na magkaroon po tayo ng website para sa ating educational system. Para ang mga kapatiran natin na gusto mag-aral po sa Biblia, ito po ay libre. Libre natin i-offer para po sa ating mga kapatiran. Mayroon po kayong certificate na matatanggap. Okay? May 3 level po ang ating education. Una, freshman class. Pangalawa, yung intermediate class. Ang pang 3 ay DLI class. Ito na po yung DLI, you will be taught how to teach the message. Pero yung freshman class po, ito po yung basic foundation. Yung foundation po natin bilang Seventh-day Adventist. So, doon po yung Biblical Foundation Correspondence Course. Mayroon po yan. Nasa website po natin lahat yan. Pero ngayon ay in the process, construction pa po. Kaya medyo busy po ang inyong alagad para po sa gawaing ito. Okay. Now, para po sa ating introduction ay
para po sa kaalaman ni Brother Jonathan din, at least updated po siya kung ano po ang ating napag-aralan sa Tagalog. Tagalog na presentation. Actually, noong nagka-lockdown, March pa lang, ano po, may series na po tayo na English-Tagalog po yun. Ngayon talaga ay puro Tagalog na presentation. Kaya mayroon po tayong PowerPoint. Ang presentation po natin ay PowerPoint na Tagalog na po siya. At nakaseries po tayo ng mga 10 mga 10 na yata, ano po. Ang una pong napag-aralan natin ay ang espiritu ng hula. Okay? Ang espiritu ng hula. Spirit of prophecy. Yan po ang una natin. Pangalawa po, ang huling ulan. The latter rain. The latter rain. Yan po ay napag-aralan natin yung Joel chapter 2, yung Zechariah chapter 10. Yan po yung mga kwa natin sa huling ulan. And then, yung Revelation 14, yung 3 angels and the 2 angels or sealing angel. Okay? Harvest. Okay, so yun po yung pangatlo. Yung pang-apat po, yung 11th hour call. Okay? 11th hour call. Matthew 20. Yeah, Matthew 20 po yan. And the number 5, ito po yung network ng Panginoon. Network of His communication to His church. Yan po ang Zechariah chapter 4. Nandun po sa ating grupo, sa Batangas group po, nandyan po yung mga PowerPoint. Okay, pwede nyo pong balikan dyan. Hanapin nyo po yung na-shared materials at nandun po lahat ng mga PowerPoints na Tagalog na po siya presentation. Okay po? Nandun po yan lahat. Naka-record po yan dyan sa group natin. Naipasa ko po dyan yung lahat ng mga PowerPoint. Kaya Brother June, pwede nyo pong balikan ang ating group dyan. Mayroon na po mga PowerPoint dyan. Ano po? And then yung pang-anim po natin na pag-aralan ay yung ang paghuhukom sa mga buhay. Judgment for the living. Part 1. At saka yung number 7, ang paghuhukom sa mga buhay. Part 2. And then yung pang-8, ito po yung pagdadalisay ng iglesia. Purification of the church. Ezekiel 9. Okay? So ito na po yung napag-aralan natin. And then, ang pang-siyam po ay yung ang gintong card. Ginintuang card. Ito po yung certificate of fellowship na kung saan ay napag-aralan na po natin. Nag-share din po si Sister Mercy tungkol po sa Reformation. Okay? Dress reform at tithe reform. Okay. So yun po yung ating na-discuss. And Sabbath reform. At saka Sabbath reform. So yun po yung mga na-discuss natin sa Tagalog at ang mga PowerPoint po ay nasa grupo natin sa Batangas. Okay? The Batangas chat group. So ngayong gabi ay atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay ang malaking bato, pero ito po ay introduction para po sa world history, yung 7 kingdoms. So maari po na may mga contribution po si Brother Jonathan din dito sa ating pag-aaral dahil ito po ay patungkol po doon sa itong harian to complete the kingdoms that exist in this world. So yun po yung pag-aralan natin ngayong gabi. Okay. So ito po ay sa araw ng mga hari, ang 7 kaharian sa buong mundo. Okay? Bago po tayo manalangin, pakibasa lang po ng ating prayer thought. Tagalog. Anyone who can read that one? Mabasa niyo po ba? Opo. Sige po. Saloobin sa panalangin. Ang mga panganib na mga huling araw ay nasa atin at sa ating gawain na dapat nating bigyan ng babala ang mga tao sa panganib na kanilang nararanasan. Huwag hayaang ang mga solemne na tagpo na naihayag ng propesiya
ay iwanang hindi nagalaw. Kung ang aming mga tao ay gising na, Ako po. mm, Sorry. Dilipat ko sa kung napagtanto nila ang pagiging malapit na mga pangyayaring nakalarawan sa Apokalipsis, isang reformasyon ang gagawin sa ating mga simbahan at marami pa ang maniniwala sa mensahe. Wala kaming oras upang mawala. Tumatawag sa atin ang Diyos na bantayan ang mga kaluluwa tulad ng dapat bigay ng isang account. Isulong ang mga bagong alituntunin at maraming tao sa malinaw na katotohanan. Ito ay magiging tulad ng isang tabak na pumuputol sa parehong paraan, ngunit maging hindi masyadong handa na kumuha ng isang kontrobersyal na pag-uugali. May mga pagkakataong dapat tayong tumayo at makita ang pagliligtas ng Diyos. Hayaang magsalita si Daniel. Hayaan ang pahayag na magsalita at sabihin kung ano ang katotohanan. Ngunit anuman ang yugto ng paksa na ipinakita, itaas si Jesus bilang sentro ng lahat ng pag-asa. Ang root at ang Offspring. ayun, Offspring. ang root of spring ni David at ang maliwanag at umaga na bituin. Okay, so ito po ay sa loobin po ng ating pananalangin na alam po natin na ang mga pangyayari sa ating kapanahonan ngayon ay ito ay mga babala lamang na nalalapit na po tayo at na humahantong tayo sa panganib na sitwasyon ng sanglibutan na kaya nga po't kailangan po natin na gumawa at gumalaw para ating maisakatuparan ang nasa hula na may mga tao talagang magdadala ng mensaheng ito para po maihayag sa ating sa ating kapwa Adventista na sila po ay maging handa din po sa mga pangyayari sa ating kapanahunan. Kaya ito po ay talagang napakaganda na sabi po rito na tumatawag sa atin ng Diyos na bantayan ang mga kaluluwa tulad ng dapat magbigay ng isang yung ating accountability. Dahil kung tayo po ay nakakaalam ng mensahe at hindi po natin na-share yon, ay mayroon po tayong accountability. Pananagutan po tayo na sabihin ng ating kapwa sa panahon na yan, bakit hindi mo naman sinabi yan sa akin? Kung sinabi mo sa akin yan, hindi naniwala ako. So wala po silang rason to tell us na sabihin sa atin yan dahil atin pong binigyan ng babala ang ating mga kapatiran. Bagamat sila'y tatanggap o hindi, basta't sinabi po natin ay ito po ang gawain na magkaroon lang po tayo ng lakas, tibay at paniniwala sa Diyos na siya'y gagawa, na siya po ang mag-intervene. Kasi sa atin naman po ay wala tayong magagawa talaga. Ang atin lang ay isakatuparan ang nais ng Diyos sa atin. Kasi lahat ng bagay na ito ay galaw po ng Panginoon yan. Hindi po sa atin yan. So, siya po ang gagawa sa atin at ito po ang ating response sa Kanya. Okay? Sa pamagitan din po ng udyok ng Kanyang Banal na Espiritu na siya humihimok sa ating mga puso na gampanan ang nais niya. Okay? So, sa ating pong pananalangin, tayo po ay manikluhod. Okay. Tayo po manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo at natutuwa at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon muli sa patuloy na pag-aaral po ng inyong mga salita. Batid po namin, Panginoon, na kami po ay may kakulangan at kayo lamang po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at unawa upang aming matarok at maabot ang nais po ninyo.
dahil alam po namin na may mga bagay na hindi po namin maintindihan sa unang pagkakataon, ngunit kung ito po ay patuloy na aming maririnig at mapag-aralan, ito po ay magbibigay ng lakas po sa amin at aming maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya tulungan po kami sa aming patuloy na pag-aaral na ito po ay maging bukil na katotohanan na siyang tutubo sa aming pagkatao at maging amin din pong gagamitin ito para aming ibahagi rin sa iba upang sila ay makarinig din po ng katotohanan. Salamat Panginoon sa inyong pagtugon at sa kapatawaran ng aming kasalanan. Ito po ay aming dalangin sa matang. Okay. Amen. Okay. Okay. Dali lang ha. Okay, so wala pa sila Sister Nympha, ano? Okay, so naway makahabol sila. Okay, sa ating pag-aaral ngayon. Okay. Now, sa ating pagpapatuloy ay okay, tingnan natin na. Okay, ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang ihayag ang simula ng kaharian ng kaluwalhatian, ang kapangyarihan ng 144,000 upang tapusin ang gawain at karagdagang mga katotohanan tungkol sa paghuhusga ng mga nabubuhay sa simbahan at sa mundo. So alam po natin, napag-aralan na po natin na mayroon pong tinatawag natin na paghuhukom sa mga patay at sa paghuhukom sa mga buhay. Ang atin pong napag-aralan bilang Seventh-day Adventist, nag-umpisa po yung judgment, investigative judgment para sa mga patay noong 1844 at ito po ay magpapatuloy hanggat magkaroon din po ng judgment para po sa mga buhay. Okay? At ang una po nitong bunga ng judgment for the living is the 144,000. At sila po yung tinatawag na unang bunga at ito po ang hangarin ng Panginoon na kanyang inihanda ang kanyang iglesia. Kaya nga mayroon pong tinatawag na purification of the church na ayon po sa volume 3 ng Testimonies 266 na the closing work for the church ay ang pagsisilyo o purification of the church. Ito po yung silyo ng 144,000. Okay, so itong pag-aaral na ito actually mahaba. Mahabang pag-aaral ito dahil i-compare nyo po ang pag-aaral sa Revelation chapter 7, Revelation 13, Revelation 17. Okay? So ito po ay may mga bagay po na talagang ito ay ni-reveal ng Panginoon, pinakita sa atin upang ating matagpuan ang tunay na pagkakilala sa ating Diyos na siyang may-ari at akda ng kasaysayan. Okay? So, itong mga kaharian na ito ay ating napag-aralan. Okay? Actually, ang iba sa atin ito ay review na lang po ito. Ngunit ito ay mga tala ng mga kaharian sa buong kasaysayan na kung saan ang kaharian na ito ay matatagpuan, okay? Makikita na ito ang bumubuo sa buong kasaysayan ng sanglibutan. Kaya nga po ito ay kung mabasa natin po actually sa Revelation, ito ay panumbalik lang po na pagre-review, ripaso sa ating mga nalalaman, okay, sa Daniel chapter 7. Okay? Mayroon po diyang una dito ay malaliyon na hayop na may pakpak. Okay? Ito po. Okay? Dito po sa World History in Prophetic Symbols, alam po natin na ang nakatala po, okay? Nakatala na kaharian, ang una po rito ay ang leon, malaliyon na hayop na may dalawang pakpak.
Ito po ang tinatawag ng Babylonia. Pero bakit po may dalawang pakpak? Ano po ba ang kahulugan ng pakpak dito? Okay? Ito po ba ay literal or normal sa isang leon na mayroong pakpak? Hindi po ba hindi ano? So, ito po ay hindi normal na kalagayan ng isang leon na mayroong dalawang pakpak. So, ibig sabihin po nito ay yung dalawang pakpak dito tapos ang sunod na hayop kasi dito may tatlo. So, ibig sabihin parang may continuity. Okay? 2, 3. So, ibig sabihin kung number 2 na po siya, mayroong nauna. Okay? So, ibig sabihin na itong leon na ito ay ang pangalawang kaharian. Okay? Dahil ang unang kaharian, ayon sa Great Controversy, ay itong Adamic Kingdom, kay Adam, na siya po ay binigyan ng dominion, na siya po ay binigyan ng kapangyarihan bilang unang hari, siya ang namamahala sa buong mundo. Siya po ang unang tao sa buong mundo. Kaya yun po ang tinatawag nating Adamic Kingdom. So, ang dalawang pakpak po rito ay nagpapahayag lamang ng ikalawang kingdom o pangalawang kaharian. Okay? So, dahil napag-aralan po natin na sa Daniel chapter 2, na doon ay pinahayag lamang po yung unang kaharian na Babylonia. Okay? Pero yun po yung kasaysayan sa Daniel, yung the great image there, ay nagpapakita ng mga kaharian sa kapanahunan ni Daniel. Dahil siya po ang pinahayagan ng Panginoon ng propesiya, hula na mangyayari mula sa kanya. Kaya nga po, yung unang kingdom doon ay yung Babylonia. At doon sa Daniel, sa Revelation, Daniel chapter 7, ay makikita po doon na may leon na mayroong dalawang pakpak. So ito po ay nagpapahayag lamang na itong dalawang pakpak na ito ay nagpapahayag lamang representa ng pangalawang kaharian. Okay. Dahil po yung pangalawa dito, malaoso na hayop na may tatlong tadyang sa bibig. Ito po yung Medo-Persia. So itong Medo-Persia, mayroon po siyang tatlong tadyang. Pero ang una nating kahulugan nito ay iba sang sa ating pagkaunawa noon. Okay? Ang pagkaunawa po natin noon, yung Medo-Persia ay because of its power na he actually conquer, okay, Babylon. And so mayroon po siyang tatlong tadyang na yun po yung pagpapahayag lamang na talagang he is conqueror. Okay, conquering nation. Okay? So yung tatlong tadyang na yan, dito sa propesya ng Daniel chapter 7, yan po ay nagpapahayag ng pangatlong kaharian. Okay? So, yung Babylonia is pangalawa mula sa kaharian ni Adan. Okay? The first kingdom is Adamic kingdom. Second kingdom is Babylonia. And then the third kingdom here is yung Medo-Persia. Okay? And then, yung pangatlo po rito ay leopardo na hayop na may 4 na pakpak. Okay? At 4 na ulo. Ito na po yung Grisya. Pero ang pinapahayag lang po dito na ang leopardo na ito ay nagsisimbolo sa Grisya na sa pagpanguna ni Alexander the Great. Ngunit namatay si Alexander the Great, kaya nga po atin pong balikan ng kasaysayan na ating napag-aralan na po, na yung 4 niyang general ang siyang sumunod, si Lysimaco, si Leocos, Ptolemy, at si Cassander. At hinati po nila ang kaharian, kaya ito po ay yung 4 na ulo na yon, simbolo ng 4 na general ni Alexander the Great. Pero yung 4 na pakpak po dito ay nagpapayag na ika-4 po siya. Ika-4 na kaharian mula sa creation. Okay? Kasi nung creation, kay Adam,
Pangalawa, ito yung tinatawag natin na Babylonia, and then Medo-Persia, and then Grecia. Okay, pero may mga tanong dyan. Dahil sa 70 Adventist, hindi, paano yung Egyptian? Kasi ang Egypt ay kaharian din po yun. Bakit hindi po siya nabilang? Okay, so yun ang mga tanong ng ating mga kapatiran sa iglesia, na bakit hindi na-include dyan yung Egypt. Okay? So, during that time, God actually is the king with a visible leader. Okay? So, sa panahon na nasa bihag yung kanyang bayan, God is the one that is ruling. Okay? So, it is actually yung Egypt ay hindi po siya universal. Okay? Siya po ay mayroon lang po siyang dominion at that time in just different countries or other countries nearby, but not as a whole. But during dito sa ating pinag-aralan ay tinutukoy lang po dito yung universal. Universal Adamic Kingdom, Babylonian, Medo-Persia, and then Grecia, and then yung pang-apat po dito ay di mailarawang hayop na may 10 sungay at 7 ulo. Okay? At kalaunan ay may mapanirang maliit na sungay. Okay? Ito po yung pagan Rome. Kalaunan ay naging papa ng Roma hanggat sa pagbagsak ng pagkapapa noong 1798. So atin na po itong napag-aralan sa kasaysayan nung atin na unang series ng ating pag-aaral, na nasa kapanahonang na ito ay ito po yung tinatawag natin leopard like beast. Ito na po yung patungo doon sa Revelation chapter 13, yung 1 to 10. At ito nga po yung tinatawag natin na undescript beast, or yung kasi yung kanyang yung katawan ay iba't ibang parte, ay nandun po yung tinatawag natin na yung may kwan po siya, tulad po siya ng leopardo, okay, na hayop, at mayroon po siyang ulo na mala leon, okay, at saka yung kanyang mga paa ay mala uso. So ito po ay tinatawag natin na composite beast. Pag tinawag pong composite beast, ibig sabihin nandyan po yung mixture of system ng mga kaharian na nauna sa kanya. So ibig sabihin, it's the present world right now actually sa ating application. Okay? So at saka yung verses 11 to 18, ito na po yung USA, yung two-horned beast. Kaya sa sunod po na pag-aaral, actually mas deeper pa po itong na pag-aaral. Ito po ay introduction lang doon sa mas malalim pa nating pag-aaral, at ito po ay maipatuloy natin sa sunod natin ng pag-aaral. So ito po ay naglalarawan lang ng mga kaharian. Una dito, makikita po ninyo dyan na may mga line po dyan na ito po ay pinapakita lamang yung sa Daniel chapter 7, okay? Yung leopardo na yan, mala leopardo, mala oso, tapos leon, the lion first, the oso, and then leopardo, and then ito na yung nondescript beast. Ito yung actually in 2 stages. Ito yung pagan Rome, okay? Okay, after the Christian after Christ was crucified. So lumabas po yung tinatawag nating Roman Empire. Ito na po yung pagan Rome. At saka ito po ay nasa 2 phases actually. Okay? Wala pa silang papa noon, kaya
nung lumitaw na yung Papa, yung little horn, si Daniel chapter 7 verse 25, ito na po yung kapangyarihan ng Papa na lumitaw. Okay? At ito po ay naghari yung tinatawag natin na Dark Ages. The Dark Ages, during that time, na ito po ay 1260 years na atin pong sa Adventista, yung ulo po dito sa leopard yung sa composite beast nasa Revelation 13 na may nasugatan pong isang ulo diyan. Ang pagkaunawa po natin yan ng mga Adventista, yan po ay the Pope was actually captured by General Beltier in 1798. Okay? That's why they ended the Dark Ages. Okay? So, yan po yung napag-aralan natin. At dito na po tayo sa composite beast na ito na po yung tinatawag natin na Revelation sa Revelation chapter 13, 1 to 10. Okay? So, dito sa kapanahunan ito ay makita natin po yan, dyan yung sampung horn. Ano po ba yung horn? Okay, napag-aralan na po natin yan. Yung horn is kingdom. Ang corona po dyan, this kingdom, the 10 kingdoms, has its authority. Pero ang pagkaunawa natin nito sa ating mga Seventh-day Adventists, this is actually with the 10 kingdoms of Europe. The same is the understanding in the 10 twos. Yung 10 twos. Yan po ay pinaniniwalaan ng ating iglesia na ito po ay 10 kingdoms of Europe. Pero ang nangyari po dyan? Hindi po siya mabilang na 10 ngayon dahil ang tatlo po ay tinanggal ng little horn. Yung Ostrogoths, Heruli at saka Vandals. So nawala po yun. So ibig sabihin ang natira na lang po ay 7. So we cannot apply that one on these 10 horns and the 10 twos. Dahil natanggal nga po ang tatlo. So ibig sabihin, it does not apply for the 10 kingdoms of Europe. So kung mayroon pong magsabi sa inyo niyan na ang 10 twos is the 10 kingdoms of Europe, ang tanong po dyan, paano naman maibilang yung tatlong natanggal noong sa kapanahunan na ang Papa ay lumitaw? Yung little horn. Kasi natanggal nga yung tatlo na yon. Yung Ostrogoths, Heruli at saka Vandals. So nawala po yon. So ang natira ay 7. So we cannot count them as 10 kingdoms of Europe. So therefore, there is another meaning of the 10 twos, 10 horns. At alam po natin na ang 10 signifies what? Para po sa atin, ano po yung 10? Yan po ba ay ano po ang kahulugan ng 10? 10 twos, 10 horns, 10 virgins. Para po makakontribute kayo, ano po? Universal po, Brother Okay, Glenn. universal. So, okay. Oh, naalala. Okay, so yun po yung 10 is universal. So, ibig sabihin, it is not the 10 kingdoms of Europe, but it actually denotes universality. Okay, so ngayon dito sa leopard-like beast, sa Revelation 13, nandito na po tayo ngayon sa kapanahonan yan. Ano po? Pero itong 10 horns, mayroon po siyang authority. Ibig sabihin, in every country, there is authority. There is authority. So, katulad ng Pilipinas, Pilipinas has authority to stand for its own. It has its own governance. US, ibang mga countries, they have their own king. They have their own governance. So, all of these actually are counted na universal. Hindi lang po siya limited the number of 10.
Kasi ang ating pagkaunawa po bilang mga Seventh-day Adventist, yun po ang pakahulugan natin na 10 Kingdoms of Europe, ang 10 twos. Pero hindi po yan. Hindi po yun tama dahil ang 3 po ay nawala na. So ibig sabihin, there is another interpretation or understanding on that part. Dahil ay nawala na nga po yung 3, bilangin mo pang 10 yun Hindi it's out of harmony na. Ano po? So, ang ating pakahulugan po sa 10 ay universal. Ibig sabihin kasama po yung Pilipinas, Indonesia, Malaysia, China, lahat po ng kingdoms o lahat ng nasyon kasama po 'yan. So dito po tayo ngayon sa Revelation 13 na kung saan ito po yung nasa kapanahunan po natin. Kaya may mga aral pa po tayo na itong itong mga kingdoms na ito ay dapat po ating maunawaan na ito po ay kumpleto. Kaya nga po 7 kingdoms sunod. Ano po? Ito complete the history of the world. Okay. Ito po ay mabasa natin sa pahayag. Okay. Harian ng buong mundo. Okay, pakibasa po. Basa. Harian. Basa. Po, ang 7 kaharian ng buong mundo. Pahayag 17:16, Apokalipsis 18:24. Sa gayoy dinala niya ako sa espiritu sa ilang at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang pulang hayop na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. At ang babae ay nagbihis ng kulay ubi at mapula at pinalumutian ng ginto at mga mahalagang bato at perlas na may isang gintong tasa sa kanyang kamay na puno ng mga kasuklam-suklam at karumihan ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay may nakasulat na pangalan, Misteryo, Babylon, ang dakilang ang ina ng harlots at kapangyarihan ng lupa. At nakita ko ang babaeng lasing ng dugo ng mga banal at ng dugo ng mga martir ni Jesus. At nang makita ko siya, nagtaka ako ng labis na paghanga at sa kanya nalaman ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at sa lahat ng napatay sa lupa. Okay, sa inyong pagbabasa po ng talatang yan, ano po ang inyong makukuha o ano ang inyong pagkaunawa po nito? Para po makakontribute kayo. Ano po? Brother June. Brother Glenn, Yep. nandito tayo sa last best, right? Yes. Okay. And sinakyan siya sa isang babae Aha. na may kupa. Aha. Di ba? Opo. At itong best na to, kaya ang kulay niya ay mapula. Kagaya din siya ng dragon na tinutukoy doon sa Revelation 12 verse 9 na mapulang dragon. Means curse. Itong pula na tong kulay ay cursed. Ang panahon na yan, pag nabuo na yung tinatawag na church and state program. Yung yung kasi buuhin yan ulit eh. Yung babae na yan na sumakay sa isang
Okay lang. ano ba tong tawag na to? Hayop. Hayop mo. Isang hayop. Ayun ang tinatawag na Babylon. Ang Babylon, yun ang nagbibigay ng mga false doctrine. At alam na natin yung kung sino yun. May mga anak pa yun. May mga anak pa yun na nagbibigay din ng false doctrine. Sumabay din sa kanya, sumunod sa kanya. At itong babae na yun ay na ano, kung sa baga pa, she was intoxicated by the wine. No? By the blood of the saints. Yun ang nangyari nung Dark Ages. At itong babae na yun ay walang iba, kundi yung Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. And then, itong sinakyan niya, kasi siya ang sumakay sa isang beast na mapula, ito yung word na Sanglibutan. tumutukoy pagdating na sa sandilo. Na talagang curse na ng Panginoon yan. At ang maganda dyan, kung pailaliman pa natin yung pag-ano natin, pagsasaliksik, yun na yung panahon na tinatawag na anuhin, yung persecution of the great multitude. But the 144,000 will rescue them and be brought into the kingdom in a safe place, safety place. At itong ano na to, itong world na to na kinukurs ng Panginoon, pagdating ng 1,000 years, ito yung papatay ng mamamatay silang lahat. Dahil pagdating ng Panginoon, mamamatay sila sa glory of God. Sa glory of God, kasi ang glory ng Panginoon, pag ang tao ay makasalanan, pag nakakita siya sa Panginoon, mamamatay siya. At itong lahat na to, pag after 1,000 years, yan naman din ang maging mabuhay na naman din sila. Yan ang tinatawag dito na the best that was and is not and yet is to come out from the bottomless pit. He is of the 7, but he is an 8. Kung bibilangin natin ang lahat ng mga ano na yan, na mga beast na yan, napakaganda kasi malaman natin kung ilan pala sila. Okay, bilangin natin diba? Brother Jun, bilangin nga natin ang una dito ay ang lion, di ba? Ano po? Lion na may dalawang pakpak. Yan po ang unang beast. Ano po? Then pangalawa po ay yung oso. Yung oso. Ano po? Oso. Oo. Yan ang minupot. Pangatlo yung leopardo. Pangatlo ay leopardo. Okay. At yung yung pang-apat po. Pang-apat yung pagan Rome. Okay, ito po yung ano, yung 10 pang sungay. yung 10 sungay na walang pang little horn. So ibig sabihin po na nahati po sa dalawa ang Rome actually. Ang pagan Rome at saka Roman yung tinatawag natin na Papal Rome. Papal Rome. Okay. So pagkasunod niya yung Papal Rome. Yung pang-apat yung Papal Rome. Pang-anim yan. Pang-anim yung ano, composite beast. Composite beast. Yeah, ito na yung may corona po. Ito. Pang-pito yung scarlet colored beast. Yes, ito po yung pang-pito. Ano po? Siya ang papatay ng Panginoon. Pagkatapos ng 1,000 years, siya din ang bubuhayin. That's why the beast that was, yung pang-pito, and is not within 1,000 years, and is yet to come. Yeah. To come.
Because they will out be from the respected. bottomless pit. Okay? Kuha natin. Okay. So napansin po ninyo dyan, yung paano naman po yung two-horn-like beast? Ito po yung two-horn-like beast. Actually, ito yung gawain ng Amerika na he will take the image. Okay? The image Actually, of the Brother beast. Glenn, Ah, Brother Glenn, this two-horn beast domain is not a worldwide yes. domain. It is only localized. Localize siya. But he will do the image of the beast Hmm. that was of pagan Rome and papal Rome. At saka po makita nyo dito sa chart na ito, yung babaeng nakaupo sa 7 ulo. Oh yes. Ito And that po is yung- the 7 kings. Ito po yung tinatawag natin na Church Confederation. Okay? Yes. Talagang Church Confederation. Church and state. Yeah, Church and state. Church and state, yes. Ito po yung nangyayari sa ngayon. Actually, there is a confederation of churches, economical movement na nangyayari sa ngayon. Okay? Sa ngayon na hindi pa po naupuan niya ng babae. Ibig sabihin, wala pang kapangyarihan ng babae. Pero pag ang babae umupo na dyan, then nandun po yung mayroon po siyang power. Okay? Naupuan niya na po yung mga iglesia na yan, mga churches. So ito po ay sistema actually. The system that will hold the world. Okay? Ito naman po yung tinatawag natin na yung scarlet colored beast. Ito po yung pang-7 beast. Okay? Pang-7 beast na ito po yung babae, sistema ng Katolisismo ay talagang i-control niya ang sanglibutan. Okay? At Brother Glenn, mayroon lang akong emphasis dito, Brother Glenn, Sige po. tungkol dyan sa mga sungay. Aha. Makikita niyo mga kapatid, nung pang-apat na hayop, may 10 sungay. Aha. Wala silang crown. Okay. Meaning, walang nag-ano sa kanila. Siya lang talaga ang kusang sa sarili niya ang may kapangyarihan. Pero dito sa 3 sungay ang nabunot, mayroong isang sungay na mayroong mukha ng tao. Yun ang nag-control sa beast sa panahon na yun. Kasi itong sungay na may mukha ng tao, yun ang makapangyarihan sa panahon na yun. Pero dito sa composite beast, sa Revelation 13, tingnan nyo yung sungay dyan, may mga corona. Diba? Meaning, na mayroong separation between church and state. Yun ang natin ngayon. Yun ang sistema natin ngayon. There is a separation between church and state. Tingnan mo lang yung red beast, scarlet colored beast. Wala na naman din siyang crown ang sungay. Kasi ang sumakay sa kanya, ang Sistema ng sa kanya, nag-control. Yung ecclesiastical na naman din ang nagko-control. Wala na naman ding freedom yung powers, yung mga nations. Kasi ang itong babae na to ay makapangyarihan. Siya na naman din ang nag-control. She is controlling the world at the time. Okay, yeah. At makita mo dito sa mga tao, sa mga 7 ulo, inupuan din niya yung mga ulo. She is controlling the federation. Okay. Alalahanin po natin na yung horn that is civil.
Pag ang ang ulo po ay church. Okay? So yung horn na may mukha ng tao, may mukha ng tao, yun po ay yung kapangyarihan ay nasa iglesia. Actually, during that time of the papal, ang may power talaga noon ay yung papa. Kung anong sabihin ng pope, it is dogma. Kaya maraming pinatay ng mga Kristiyano. Oo. So during that time. So dito naman sa ating kapanahunan ngayon ay the church cannot control us. Okay. So ngayon ay may liberty po tayo. Okay? So ngunit nakita po natin diyan na mayroon pong tinatawag na 7 heads. 7 heads na yung isang ulo po diyan ay nasugatan. Alam po natin ng mga Seventh-day Adventist na yung isang ulo dyan na nasugatan, that is Roman Catholicism. Ano po? Pero how about the other 6 heads? Yan po ang ibang mga iglesia. Kasama na po ang ating iglesia dyan. Okay? Okay? So, sa 6 heads na po yan, ay nandun po yung ating iglesia. Okay? So, ngunit itong bayan ng Diyos ay in essence is in the process of purification. Dahil mayroon po siyang mayroon pong ribbon diyan na blasphemy, nakasulat diyan blasphemy. Ibig sabihin, ito po ay mayroon pong mga itong six churches kasama po yung iglesia natin ay may hypocrisy. Sabihin na we are mixed with theirs yet. Hindi po siya na-purify. Kaya mayroon po siyang blasphemy. We are blaspheming God because we are professing to be Seventh-day Adventist and yet we are not living according to God's way, God's standard. So yan po yung picture dyan sa Revelation 13. Okay? 1 to 10. Ngunit itong 11 to 18, ito na po yung paghila or papunta doon sa tinatawag nating sandilo. Sila po talaga ang mag-initiate ng sandilo. Okay? Doon po mag-umpisa sa US. Mag-umpisa po yung sandilo dyan sa US. Kaya nung sa kapanahunan ni Ellen G. White, nung 1800s, okay, na si Anthony Jones ay isa sa ating mga representative na nag-defense against pag-impose ng sandilo. So during the time ni Ellen G. White, mayroon na pong babadya ng sandilo. Pero it was actually take hold. Katulad sa Revelation 7. Yung sa Revelation 7 ay pinipigilan pa po na hindi humihip ang hangin. Dahil kung mahihip na po yan, ibig sabihin, silyado na ang 144,000. Kaya ito po ang buong picture actually ng kasaysayan na kung atin pong talagang maunawaan itong world history in prophetic symbols ay napakaganda po. Ano po? So ito po ay pang-7 hayop sa kasaysayan. Okay? Na actually kung ating talagang pag-aralan at sabi po rito, kayong mga ahas, kayong henerasyon ng mga ahas, paano kayo makatatakas sa sumpa ng impyerno? Kaya't narito, susugo ako sa iyo ng mga propeta at mga pantas na tao at mga eskreba at ang ilan sa kanila ay papatayin at ipako sa krus. At ang ilan sa kanila ay iyong hampasin. Ito po yung kasaysayan na nagpadala po ng ang Panginoon ng mga propeta, pero anong ginawa po ng iglesyang ito ay talagang pinatay po sila. At ang ilan sa kanila ay iyong hampasin sa iyong mga sinagoga. Sa mga iglesia, hampasin po. Kaya makakaranas po ang bayan ng Diyos. Yung totoong bayan ng Diyos po, nahampasin po sila sa loob ng iglesia. Ito na po yung persecution sa loob ng iglesia. Dahil magpapadala po ng mensahe ang Panginoon sa atin. Ngayon kung nakita po natin ang tunay na kasaysayan at tunay na katotohanan, ayun po ay hampasin din po tayo. Yun po yung
pangyayari talaga dyan. At uusigin sila mula sa bawat bayan patungo sa bayan. Kaya kung magpunta ka sa ibang iglesia, sabihan naman tong ibang iglesia, oy, mga kwan yan, ito yung mga taong yan, ikwan kanila, ibig sabihin, hadlangan kanila na papasok dyan sa iglesyang yan. Yan po ang nangyayari sa amin dito sa Thailand. Ano po? Na noong nalaman yung mensahe, ay uusigin kami tapos pinagsabihan ang lahat ng mga iglesia dito na huwag niyong papasukin yan. Kaya kung tatayo po tayo talaga sa prinsipyo at sa totoo, yan po ang mangyayari. Dahil yan po ang karanasan ng mga pinadala ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay talagang nakaunawa ng mensahe, atin pong maunawaan na yan po talaga ang tunay na karanasan ng mga sumusunod sa Diyos. Dahil ito po nakasulat na po. Okay? Uusigin sila mula sa bawat bayan patungo sa bayan upang kayo ay maparito ang lahat ng matuwid na dugo na ibinuhos sa lupa. Mula sa dugo matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni si Barasias. Na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng dambana. So ito po yung mga pangyayari ng mga banal na inusig at sila ay tumayo na may katatagan at hinabol pa po sila hindi lang sa isang bayan kundi abulin pa hanggang sa iba't ibang bayan. So ito po yung tinatawag nating ang modernong Babylonia na nagkasala ng pagpatay sa lahat ng mga martir. Ito po nasa green po. Ano po? Basahin ko lang yung part na nandito. Ng lahat ng edad at ay hindi maaaring maging papa lamang sapagkat ang Santo Papa ay hindi nabubuhay sa panahon ng mga propeta. So ibig sabihin, ito po ay sistema. Sistema na maling sistemang reliyoso. Hindi lamang po ang papa kundi yung sistema noon ay pinatay na po yung mga propeta. So ganun din po ang mangyayari kung hindi ka po papatayin sa literal na pagpatay. Pagpatay nila po yung iyong dignidad, ang iyong integrity, ang inyong pagkatao. Kaya ito po yung mangyayari na ito po ay sistema ng matagal ng umiiral na maling pagsamba mula kay Cain na simula ng makasalanang mundo hanggat sa katapusan ng panahon. So ito po ay nakatala po sa Patriarchs and Prophets 72-73. Okay? So ito naman po actually kung balikan natin yung Daniel 8, balikan po natin ito sa pag-aaral sa next natin na mga pag-aaral, yung Daniel 8. Dahil ito po ay yung pagyurak ng katotohanan kung paano po ibinangon ng Panginoon na nagpadala po siya ng tatlong ang mensahe, ang Revelation chapter 14 na ating napag-aralan na mayroon po tatlong anghel po dyan at saka mayroon po another angel. Okay? Mayroon po dalawang anghel po dyan na reaping in the harvest time. Na i-harvest po, ang unang i-harvest ang 144,000 at saka yung yung katapusan ng Revelation 18, yun na po yung come out of her, my people. Kasi habang itong pulang scarlet beast na ito ay namamayang pagkapangyarihan, nandoon na rin po yung karian ng Diyos. Ibig sabihin, during that time na mayroong scarlet colored beast, ay nandoon na po yung naitatag na po ang karian ng Panginoon. Okay? Bagamat ito po yung pangyarihan na dumadami sa panahon ng iyon, ang bayan ng Diyos, yung kanyang kingdom, ay nandoon din po, ay naging makapangyarihan din po at hindi nila malilipat. At mangyayari pa po na mapag-aralan natin sa sunod kung anong nangyari sa babae. Okay? Actually, may mga kwan pa po dyan. Ito, basahin po natin. Apocalypse 17. Pakibasa po. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita,
kung saan nakaupo ang patutot ay mga tao at karamihan at mga bansa at mga wika. At narito ang pag-iisip na mayroong karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok kung saan nakaupo ang babae. Tumawag ito para sa karunungan upang maibuksan ang kahulugan ng 7 ulo. Sinasabing sila ay 7 bundok mula sa Zacarias 8:3 at Isaiah 56:6-7 at iba pa. Ang bundok ay simbolo ng iglesia. Ang mga ito ay ang pagkakumpleto ng mga simbahang Kristiyano kasama ang simbahang Romano, Katoliko. Ito ay upang magkaisa sa ilalim ng New World Order. Okay. So yun po, ito na po yung tinatawag natin na kailangan po talaga natin maunawaan kasi ang iglesia ay ang kanilang pagkaunawa po nitong 7 bundok po na ito ay yung 7 ulo na yan ay 7 bundok daw po yan na literal. Kaya ayan po ay nasa Roma daw. Okay? May 7 bundok doon. So yan po ang pagkaunawa nila. Pero sa prophecy po, ang ulo ay ang bundok ay simbolo ng iglesia. Kaya sa ating pong pagkaunawa nito, ito po ay 7 churches na ito po yung completeness of Christendom. Lahat ng mga Kristiyanong iglesia, yan po ay kanilang kanun po yan, yung magkaroon ng New World Order. Kaya kung atin pong malalaman yung current events na nangyayari ngayon, mayroon pong tinatawag na plano 2030. Ang 2030 po, ang inyong mapag-aralan ng 2030, there is what we call sustainable development na mangyayari na they will unify all monetary, education, lahat pong ito. Kaya ito pong nakikita natin ngayon na yung COVID-19 ay may isa lang ito sa mga palatandaan na kailangan po natin talaga na maunawaan ang prophecy na nabanggit sa kasulatan. Okay? So actually ang nabanggit na kanina ni Brother Jonathan, yung pang-7 na yan ay maging hindi at maging siya ang pang-8. So, Brother Glenn, yes. mayroon lang akong i-emphasize dito sa Okay. sa Revelation 13 kasi napakaganda talaga tong na to, kung maano sa scriptural spiritual Application. explanation Okay. dito, kasi dito sa balikan natin ha, kante lang, balikan natin itong Revelation 13. Mayroong isang ulo dito na nasugatan. Apo. Okay? Ang ng karamihan sa Protestant world at saka yung sa church natin, yung pagkahuli ng Pope kay General Berter, doon nasugatan itong itong one head na to, itong Pope. Pero ayon sa sulat ni Ellen White, sabi dito ni Ellen White sa Great Controversy, the word, sabi niya, I put forward God's word. I preached and wrote. This was all I did. And yet when I was asleep, the word that I had preached overthrew Papery. This is the work of preaching the gospel made by Martin Luther. So the word is quick and powerful, like a two-edged sword. And this two-edged word of God, Yun ang nagsugat. the head of the Papery. And that becomes
overthrow him. Mm. And that is called here wounded to death. This is actually like a symbolical or a representation. Mm. And you see, ang scarlet colored beast, wala na siyang wounded head. Puro na maganda yung ano niya, yung pangpitong hayop. Wala nang wounded sa kanya. Mm. Kasi nung 1929, kung nag-ano yung church natin, because our church is a Protestants of all Protestants. But hindi siya nag-ano, They reject the message. nag-reject siya sa message. Kasi lumabas So, yung mensahe na ito noong 1929, 1930. Yung, Saka by virtue of Benito Mussolini, ni-restore yung ano, ni-restore yung papre. mm, Dapat sana kung ano yung church natin, continue preaching the word and continued obeying the word. Itong ano na to, talagang mamamatayan. But it is predicted that the wound was healed. healed. No. Was healed. Was healed. Yeah. So 1929 actually yun ang pag-umpisa nag-healed yung sugat na yun. Kaya Exactly. hanggang ngayon may makikita natin yung Pope may kapangyarihan. Yeah. It was healed by rejecting the message Oo. when Pero- Brother Pero Hotip tingnan came. mo lang din, the Lord bring back Joshua to lead us into the kingdom 1930. Napakaganda talaga. Ang Panginoon ay ayaw magpatalo. Kung sa mga pa andyan na planned Kaya, Plan yung lahat. mensahe, kaya yun ang binangon ng Panginoon actually na ibangon yung mensahe ng kaharian. Kasi winasak at saka nawala ang mensahe na yan eh. Kaya binangon ng Panginoon yan at saka nung na-present sa ating iglesia, ni-reject. Kaya yung sugat na gumaling siya. Parang kuwan na siya kasi ang iglesia hindi tumanggap ng kaharian na mensahe eh. So yun po yung ibig sabihin ng bakit gumaling siya. For the benefit of Sister Nieves, ibigay ko yung page ng binasa ko kanina. Great Controversy, page 190, paragraph 1. GC. Yan ang Prophecy. Great Controversy, page 190, paragraph 1. Okay. So yan po yung actually marami pang ating mapag-aralan ito pero dahil po sa ating limitadong panahon, ito po ay hindi naman po natin na ubusin lahat ito para maunawaan natin kung ano lang po ang ating maunawaan sa ngayon. Yun lang po muna. Para idugtungan po natin sa sunod kasi kailangan po natin talaga may. I-send ko po sa inyo ang PowerPoint na ito kasama po si Brother Jonathan para sa sunod na Tuesday ay atin po uli himay-himayin at ating kung meron po kayong mga tanong ay doon po natin tawag nito ilampaso talagang ating ilapat lahat ng ating mga at least ilatag lahat. Okay? So napakaganda nito Brother Glenn because this is the history of the world from the beginning to the last. Yes. Kaya si Brother June ay nandyan talagang kaya nga po ngayon ang purpose po natin ay pinapakilala ko po siya sa inyo para at least kahit wala po ako ay makapagpatuloy po kayo ng pag-aaral ay kasi busy po talaga this month kaya I just started this one para at least po yung ating isipan okay nandito na so
we will pray to the Lord na patuloy po tayong kasiyahan ng Banal na Espiritu para po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral na ito. Okay? So kung may mga tanong po tayo, ipunin lang po natin muna yan. Sunod na Tuesday, ipatuloy po natin ang pag-aaral. Kung available po ako, and then I will just join with you para po matulungan natin maunawaan ang mga bagay na ito. Salamat po sa inyo. Okay? Dahil mayroon pa pong study rin ng ating kapatid na brother. Oo. At saka kasama rin po si Brother Samuel. Ito po ay actually ay kasama po sa iniling ninyo na ano po ba ang mga current events, ano po ba ang mga mangyayari. Ito po yung study na ito ay magbibigay po sa atin ng dagdag at talagang picture ng mga pangyayari before the kingdom will be established. Nandito po yun actually, yung world history and prophetic symbols na mapag-aralan natin. Okay? Okay, so yan lang po na sumubra na po tayo sa time. So si Brother June ay may study pa po. Kaya nga po we need to have a timing on our studies para po mabigyan din po natin ng aral ang iba. So, Opo. Salamat po sa inyo. yes. Okay, so we will just limit our study 1 hour. Opo. We're gonna extend just a little bit, but next time, next week, we will continue on with our study. Okay, so Okay, thank you po sa inyo. okay, sa ating po closing prayer, Sister Mercy, can you pray? Yeah. Closing. Okay. Thank you po. All right. Okay. Okay, shall we kneel down and pray? Our Father, thou art in heaven, we praise you and thank you for this wonderful moment, whom you have, Lord God, given us the privilege to continue studying with the Batangas brethren, especially for the Nieves family and the rest. Father, we thank you for Brother Sam also joining us here. And Lord God, we pray in the name of Jesus that as we continue to study the world history and prophetic symbols, oh God, Lord, we know how beautiful is this message, whom you have given us the privilege that we shall learn, Lord God, the beginning, Lord God, of the world that you have imparted to us through your prophet. Lord, may you bless your servants as they continue to present to us, Lord God, the study of the per topic of this study, oh God, that we shall be able to have good retention of what we have heard and understand by the grace of the Holy Spirit. And Lord God, we pray that may you give us once again another chance next Tuesday, Father, as we continue your study. Bless each and every one of us as we depart with one another. May we depart with love, peace, and joy, oh God, with the showers of blessings of your present truth, oh God. Thank you so much for blessing your servants. Continue to bless us and forgive us from all our unrighteousness. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you po. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Good evening. Amen. Thank you. Salamat po sa Thank you, inyo. Sister. Thank you po sa inyo na Good evening, Sister Evening. Femi. po sa Thank inyo. you so Salamat much po and good evening po sa inyo. Yes, good evening, Sister Catalina. Sa inyo. Magandang gabi. Magandang Tatlo po kami gabi. dito sa bahay. Yung pamangkin ko po at isa ko pang sister. Thank you po. All right. Isang araw. Okay. God bless po. Good evening, Okay. Daniel. Thank you Alright. po. Tapos Mag- Good evening po sa inyo. Yes. Wow. Yeah, okay. Dami pala Oh, din. Yeah. Jonathan, Praise the Lord. Brother Glenn, salamat din po. Okay po. Good evening po, Brother Brethren, Samuel. magbabay muna Thank you po. kasi yung ano ko, Thank you po. yung study. Okay. Okay. All right, Okay. Brother June. Bye-bye. Okay, bye-bye. God bless. Okay. Thank you so Okay, much. Brother Sam. God bless.